Marami naman marami naman kayong anong tawag doon, binabahagi sa bawat isa. Ang importante lang na ating i-insert, no, i-insert natin na sa ating ebanghelyo po, sa ating ebanghelyo. Sa ating ebanghelyo, hindi lang ito tumutukoy sa isa, okay? O isa sa atin, bawat isa sa atin. Tumutukoy ito sa tayong magkakasama. Okay, tayong magkakasama, bakit? Sa simbahan ito, simbahan ito, no? Si Jesus po ay nag-encourage sa simbahan niya. Okay? Ibig sabihin mula sa apostol, disipulos. Kung sino ang naroon, kaya ina-addressan niya ito. Kasi may panahon naman na tinawag niya sa bawat isa ang pangalan. Okay? Sa bawat isa na kung ano man ang gusto niyang mangyari sa iyo, tawagin niya sa Juan, Pedro, ano. Pero dito po talagang kino-call out niya ang lahat at sinabihan na kayo po, kayo po. So ibig sabihin, this is it together, no? Together calling ito na ating pagtunang pansin na magsama-sama po sa panawagan ito. So hindi lang ito sa isa lamang, kundi tayo pa magsama-sama na maging halimbawa tayo. Bilang halimbawa sa ating pamilya, kung nasa isang pamilya tayo, sa inyong bahay, ang tahanan ninyo ay maging asin ba? Okay. Hindi lang sa mama, kundi ang buong pamilya kasi kayo kayo. Okay. In plural sense. Ganon din tayo sa ating komunidad. Hindi tayo o siya lang, o si Sister Violeta lang, o ikaw lang, kundi kumusta na tayo? Okay. Liwanag ba tayo sa iba? Okay. Maliwanag ba tayo sa karamihan? Okay. Ang friends of the bar together. Okay, together. Hindi lang nag-isa. Liwanag ba tayo at asin? Okay, yun ang unang punto ko na hindi ko alam kung dininan ba yung pansin. Napansin ba yan? Pang-komunidad, pang-pamilya po ito, pang-karamihan na panawagan, hindi lang sa isa't isa lang. Okay? Ang number 2 na hindi ko alam kung diniinan din yung pansin sa pagtalakay ni Brother Kiko, nadiinan niya tang pansin na ang asin at ilaw sumisimbolo, no? Sumisimbolo. Natural, na-mention yata ni Brother Kiko na ang asin sumisimbolo sa mga life of virtues, no? Yung virtuous life, no? Yung ibig sabihin, yung binibigyan tayo ng mga kaloob. At maging habit iyan sa pag-ensayo, pamumuhay sa kaloob ng Diyos, kahit anong kaloob ng Diyos iyan, maging habit mo iyan kasi good iyan, at maging practice mo, maging virtuous life iyan. At maging asin ka diyan, no? Sumisimbolo sa virtuous life. Pag wala tayong virtue sa pagpakumbaba, pag wala tayong virtue sa pagmamahal, pagmamalasakit, sa ibig sabihin, magdadala sa bawat isa ng magpapalaga, magbitbit sa isa't isa na hindi magpapalayo. Ayun. Kung wala kang virtues diyan, hindi pa umiiral yung pagiging asin mo. Kasi hindi siya malasa, no? Hindi siya malasa. Malas siya. Hindi siya malasa, pero malas siya sa komunidad. So, negative, no? Very negative. No? Malasa, malas siya. O malaswa pa. Yun. Okay? Ano ko lang mga kapatid para mas matindi, no? Malasa, malas siya o malaswa pa ang ginagawa. Hindi. Yun ang sinasabi ni Brother Kiko din na hindi na nakakatama. Ay mabuti pa, ni-recall ni Brother Kiko, yung magbigti na lang, no? Magbigti na lang. So ibig sabihin, yung mga ganyan, no, ibig sabihin talagang kadinahan na lang ang liig at itapon sa kuan. So malas siya, okay? Malaswa kasi ang ginagawa. So grabe nung panawagan nito na maging malasa talaga, ng tunay, totoo, nasa katotohanan, nasa virtuous life, magtutulungan, at yung pagbubuklod-buklod natin ay hindi yung pagbubukod-bukod. Kasi humahanap tayo ng pagkakaisa, hindi sa pag-divide. Kasi isa din yung dahilan na titingnan natin uli ang simbolo ng asin. Tingnan nyo ang asin po. May asin ka bang makita na isang asin lamang? Ulitin ko, may makita ka bang isang asin lamang, kundi together iyan? Pag kinuha mo ang isang asin, drop of, anong tawag doon? Maraming asin iyan, nagsama-sama na kinuha mo, pinunot mo. Galing sa bottle, no? Sa kalalagyan, sa container. Maging sugar pieces man iyan or yung, anong tawag doon? Yung stony, yung anong tawag doon, sisters? Yung ang tawag po sa amin yung malaking asin, tapong, pang-ulam, malaking asin, gaghasaan. Amen. No, funciona.
Kaya nga, dininan nating pansin na komunidad talaga ito, magsama-sama na gawain. Kasi hindi ka pwedeng isa lamang. Kasi kung isa lamang, isang drop lang iyan ng grass o ano pang powder na iyan, makukulangan talaga. Okay, Giorgia Puntieri, makukulangan. Ibig sabihin, mahina, mahinaan ka. At Anna Finizio, hindi talaga makakatulong. Anna Finizio. Komunidad na galaw, magsama-sama, ang pagdiin natin sa isang pamilya, paggalaw, mama, papa, anak. Nagbubunga ba? Umiilaw ba? Nagniningning ba ang inyong pamilya? Nagniningning ba ang inyong komunidad? So, ganun po. Mabalitaan na lang yan. Mababalitaan na lang kasi makita naman yung sinasabi na yung pamilya na yan, yung komunidad na yung sinusumuhan, ay, ang ganda. Yan, yung mga ganda, no? Kasi naging ilaw at asin na nagsama-sama sa pagbuklod-buklod, hindi yun sa pagbukod-bukod. Okay po. Yung ilaw din, yung ilaw din patungkol sa ilaw, yung alam naman natin, pag ilaw na nagniningning ng buhay, Kristiyano, okay, siya po nagniningning talaga, nagliliwanag sa harap po, sa harap ng tao. So sa harap ng tao, makikita natin, dumadaan, nag-iiko, dumadaan, mayroong, anong tawag doon? Yung shadow. Ano yung sa Tagalog yung shadow, sister? Anino. Oh, yung anino, ha? Kahit sa anino lamang, kahit sa pandinig mo na lang, ay, ang ganda yung komunidad na yan. Ay, ang ganda ng pamilya na yan. Di ba po? So, sa pandinig lang, kahit anino na lang, na ikaw sa buhay nila, pagdaan mo lang, napangkinggan, ay, kakaiba sila together, no? Yung buong pamilya na yan, talagang nagsama-sama sa simbahan. Ang buong pamilya na yan, ang ganda ng mga namumutawi sa kanilang bibig, bigyan ng papalakasan sa mga good words, no? Hindi yung nagpapalakasan sa mga pagpamataas, yung mga bad words, no? Yung mga ano pang mga mga parulatsa yung sinabing mga bad words na lumalabas sa bibig. So, yung anino, no? Kahit sa anino lamang, kahit sa pandinig lamang na may kalayuan, dumadaan, talagang matindi ang liwanag. No? Kahit sa saglit na liwanag na yan, ay mayroong nagliliwanag mula sa pamilya, mula sa komunidad. Kaya nga maganda. Kaya nga ulitin natin dito ang very principle talaga na ang buong religion, no? Ang buong religion ay nandito po ang lahat-lahat na ito. Na maging asin ang buong katawan, no? Ang buong katawan, maging liwanag ang buong katawan. Kasi yun ang buong religion eh. Tandaan natin na ang religion, kaya nga ini-accept na natin yung pananaw na hindi tama. Okay? Inilabas na natin yung pananaw na hindi tama. Na walang religion na makaligtas. Makaligtas ang religion na yan. Pag Kristiyanong religion, pag isinasabuhay ang naayon sa asin at liwanag. Pag hindi, sabihin na naman natin, brother, walang religion daw siya. Wala daw siyang simbahan. Hindi yan totoo rin. Bakit? Bakit may sinasamahan ka? Bakit may pinupuntahan ka? Linggo-linggo. Religion pa rin iyan. Simbahan pa rin iyan. Okay? So, napapaloob lang ang lahat ng mga galaw, pagdadasal, pagbabasa ng Biblia, lahat na iyan ay napapaloob sa isang religion. Sa isang may pananampalataya sa Diyos na may kabuuang katawan. No? Yung religion na yan. Yung religion. Kaya nga, tinatawag tayong Kristiyano, Katoliko na religion. So, importante ito mga kapatid. Tapos magsabi naman, no, ayaw kong Katoliko. Sige nga, maliligtas ka nga sa iyong pagkaayaw, ayaw mong simbahan. Sige nga, ganito na lang. Ang tao na walang religion at ayaw na yung tanggapin na wala siyang religion. Ngunit, isaayos niyang buhay na pupunta sa langit, tatanungin na naman siya, saan ka nakakuha ng mga kabutihan na iyong ginagawa? Saan ka natututo? Sa religion pa rin iyan. Ang ibig sabihin po, ang tao na hindi ignorante, hindi formal, ulitin natin, hindi formal ignorant. Pag hindi formal ignorant, ibig sabihin, talagang matalino talaga yan, nag-isip, may malay. Kasi ang formal ignorant, ano yon? Dinikyara talaga na ayaw ko. Okay? So ngayon, kasi formal tayo na ng palataya na may religion tayo at kaisa lahat ang mga pamumuhay natin diyan, ay natututo tayong kumikilala sa Diyos na buhay, banal na ang tatlo, sa isang religion po. Ito yung pagtuto natin pagkilala at we are thankful for this.
Otherwise, sabihan ka ng Diyos, natututo ka palang magdasal. Saan ka natututo diyan? Sa isang religion yan. So wala kang pagtanggap, pagkilala. You are not thankful of all this as a big gift for you na you are inside in that religion. Kaya nga, hindi nga pwede mailihis o o mangingibabaw yung pananaw na maligtas ka na walang religion. Hindi po. Kasi napapailalim ng lahat ng galaw mo eh. Bakit ka sumasampalataya? Kasi may religion eh. Di ba po? Napapaloob ka lang diyan. Kaya nga, malaki at malawak ang kaloob ng Diyos sa magitan ng religion. Kaya nga mayroon tayong pananampalataya, mayroon tayong pagiging asin, virtuous life, mayroon tayong lahat-lahat na ito. Mayroon tayong simbahan, mayroon tayong sakramento, lahat-lahat. Kasi mayroon tayong religion, Kristiyano, Katolik kami. Kaya nga, mahirapan natin mag-isip. Kaya nga, mali talaga. At sabihin ko, mahirapan natin mag-isip na ang religion Kristiyano Katoliko hindi makakatulong sa kaligtasan. Mahirapan ka na talaga, kapatid. Kaya nga, iwaksi na natin yan, alisin natin sa isip yan, makakatulong sa kaligtasan ang religion Kristiyano Katoliko. Pag hindi, magsabi ka na naman, sige nga, saan ka gumagalaw? Saan ka natututo diyan? O ibig sabihin, hindi ka kumikilala sa gift, greatest gift of God in your religion. Patay kang bata ka. So, the same nga, you are thankful to God directly, but you are not thankful of the God who made and gave to you that religion. And you are a part of it. O, di ba? So, masama yan, kapatid, na mag-isip na gano'n. Kaya nga, sabihin natin bawat sarili, alisin na yung pananaw na yan, hindi natin magdipinsa diyan. Hayaan natin iba na nasa labas ng Kristiyano Katoliko. Ang Diyos po ay may kanyang, ang tawag doon, may kanyang kamay awa na kakaiba na miracle upang sila ay maliligtas din. Kaya mayroon tayong religion sa kaligtasan na yan ay makakatulong sa atin. Purihin ng Diyos po sa ating pag-iral sa isang malaking gift, greatest gift of us, our Christian Catholic religion. Maraming salamat po. Salamat po, Brother Ike. Amen. Sige po mga kapatid. Meron bang katanungan kay Brother Ike? Sige po, sige po. Mamu. Natutuwa ako rin sa asin na yan, sa asin na panlasang iyan. Dahil sa amin, Brother Ike, merong malaking asin na buong asin na malaki, ang tawag sa amin ay tapong. At talagang buong pamilya dahil nahihirap lang tayo, nakakakain ng asin na iyon. Dapat pala tayo ganun din, maging isang malaking asin upang makapagbigay ng panlasa sa mga nakapaligid sa atin. Hindi yung di ka maraming asin, maliit lang. Meron din sa amin malaking asin, ang tawag tapong. Malaki yun, napakalaki. Na ilalagay mo sa kanin, ilalagay mo na langis, pang ulam na yun ng buong pamilya pag talaga sa mahirap na ganun. At tayo dapat, pag halimbawa sa isang tao, dapat pala tayo mag-isang malaking buong asin. Parang marami tayong mabibigyan ng magandang panlasa. Kumbaga may tungo sa ating Panginoong Hesus, makakaakay tayo at maging tayong malaking ilaw para ang ating anino makarating kahit saan sa dako ng kuwanan ng lugar at makayaya ng mga tao na naligaw ng landas. Amen yun lang po. Maraming salamat. Matindi, brothers and sisters, matindi, no? Kasi yung maliit, palagay natin yung maliit na asin, kunting asin, ay salat, maubusan, di ba? Maghingapos. Yon, hindi talaga. Kung ilaw yan, maliit, ay hindi talaga. Hindi yan ang in-encourage ng Diyos para sa atin. Kaya magandang magsama-sama, no? Okay po, maraming salamat. Okay po mga kapatid. Mga panlasa dyan. Saan po? Magtatanong kay Brother Ike. Tanong-tanong po tayo. Brother Ike. So wala silang tanong? Walang tanong. United we stand, divided we fall. Di ba? United we stand. Kaya yung hawak kamay natin ay nag-reflect din yan sa sumisimbolo na asin. Kasi yung pagbubuklod-buklod at pagkabukod-bukod ay kakaiba yan. Nagsama-sama na magbigay lasa para hindi magkukulang. Maging hindi salat, hindi maubusan agad. Matindi yan. So, grasya mga biyaya ng Diyos yan. Together we pray. Together we pray for one another. No? Kagalakan, pag-asa, nandyan na.
at lahat ay nagkakasang-ayon. O, yun mga ganyan. Nagkasiyahan ng bawat isa at nagsama-sama ang kasiyahan, kagalakan sa komunidad. Ay, ganda yan. Ibig sabihin, madali lang makahawa. O, wag yung makahawa na sa kaparaan ng yung mali na naman. Yung mahawaan sila sa ating kabanalan, sa ating kagalakan, kasi together nakikita nila. Masaya sila. O, di ba? Sabi nga ni Sir Phil, palagi, ay masaya yung mga testimony ni Jehovah. Hindi po. Masayang Kristiyano ang Katoliko, kaya nga mariteng charismatic. Hindi po. Okay, maraming salamat po. Catholic charismatic. Brother Ike, masayang tingnan. Hindi ko naman alam ang loob. Basta't masayang tingnan. Masayang Kristiyano ang mga Katoliko. Amen. Brother Ike, ano pa? Mga kapatid, meron po bang katanungan? Tanong na po tayo. Kayo po, bro. Bro, baka kayong gustong magtanong. Wala na po mga kapatid. Bro, wala na po. Sa trabaho na. Ano? Okay po, maraming salamat po mga kapatid. At ganoon din sa iyo, Brother Ike. Dadako na po tayo sa ating pong reflective song. Sister Tin, take it away. Salamat po.